ang kanyang salita para sa araw na ito upang maging gabay natin sa ating mga sa araw na ito, di po ba? Every day, we must always live our life in accordance with God's Word. Okay, so it's ang ating Monday edition ng Almo Salmo. Bigyan na po natin ng daan para makabati po sa inyo ating mga Monday live streamers. Nahin po natin, Sister Maricar. Amen. Good morning, Lord. Monday na naman, napakabilis ng panahon. Matapos na naman ang unang araw, unang buwan ng taon. Grabe, no? Good morning, Brother June, Brother Hermie, at sa aking asawa, good morning. At sa nandyan na po nagdarating ang ating mga kapatid, 16 na sila. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Happy Monday and a blessed Monday po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami at pakishare na po ang live stream. Amen. Okay, at siyempre po, kasama din po natin sa umagang ito, Brother Oliver. Amen. Good morning, good afternoon, and good evening po, brothers and sisters, Brother June, Brother Hermes, aking mahal na asawa. Sa inyo pong lahat, no, i-share na po natin ang live stream at ibigay po natin ang isang oras natin para sa ating Panginoon. Amen. Okay, at siyempre, the last but not the least, Brother Hermie. Yes, good morning, Brother June, Sister Maricar, at Brother Oliver. Isa po mapagpala. Lunes po, unang araw po ng linggo. Ito po yung napakasaya. Dapat bigyan natin ng buhay. Amen. Buhay ang araw na ito. Salamat po at Lord at binigyan mo kami ng pagkakataon magsama-sama muli. God bless po. Thank you po. Okay, ikaw magbasa sa Tagalog Babasahin din na Sister Maricar Yes, sa po. English. Okay. Yes, Sa po. pagtala, tayo po ay magtungo muna sa ating panimulang panalangin upang sa ating Panginoon ay muling dumulog at humingi. Hiram sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, salamat po muli sa bagong umagang ito, bagong pagkakataon na marinig namin muli kayo, Panginoon, at maranasan namin ang iyong pag-ibig. Tunay nga po, Lord, na ang buhay na ito ay hiram sa iyo, galing sa iyo, Panginoon. Ikaw nagkaloob sa amin ito. Kaya dapat lang, Lord, na gamitin namin to sang-ayon sa iyong plano at sa iyong sang-ayon sa iyong kalooban sapagkat ikaw ang nagbibiyari ng aming buhay. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na magampanan namin ang kalooban mo. Liwanagan mo kami, Panginoon, sa magitan ng banal na Espiritu. Puspusin mo muli kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon, upang magawa namin ang lahat ng bagay na nais mong ipagawa sa amin. Mangusap ka, Panginoon, at kami ay tutugon sa iyong salita. Lord, salamat sa kaligayahan na aming nadarama. Salamat sa pag-ibig ng aming pamilya, ng kapatiran ng sino ako. Ikaw ito lahat, Panginoon. Pag-ibig mong nararamdaman namin sa magitan ng lahat ng taong nilagay mo sa paligid namin. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kaya hayaan mo, Lord, na may alay namin ang buhay namin. Kung anong meron kami, Panginoon, ay regalo mo lamang sa amin ito. We don't deserve anything, Lord, because we're all sinners. Pero sa pamagitan ng tulong mo, sa magitan ng mga sakramento mo, Panginoon, ay nagkakaroon kami ng pagkataon makabangon sa muling kami ay sa pagkakataon na kami nadadapa, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Lord, na hindi na madapa pa muli. Tulungan mo kami, hawakan mo ang bawat kamay namin, Panginoon, para magkaroon kami ng sapat na kakayahan para makapamuhay ng tapat na nagmamahal sa iyo, Lord. Nais namin paligayahin ka sa umagang ito, Panginoon. Kaya tulungan mo kami sa adhikain namin ito. Sa ngalan po ng Jesus, ang lahat ng kahilingan namin ito. At Lord, hinihingi din po namin ang pagprotekto niyo, physically, spiritually, mentally, emotionally, financially, sa bawat isa sa amin at mga mahal namin sa buhay. At Lord, yung mga may sakit na nasa banig na karamdaman mga kapatid namin, at naway pabangunin mo sila, Lord. Ibalik mo kanilang lakas ng kanilang katawan. Maranasan nila ang magandang buhay sa pamagitan ng iyong kapangyarihan at pag-ibig. Sa ngalan po na Jesus, ang lahat ng kahilingan na ito at ang lahat ng magsabi pong Amen at Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you po. Pagkat tao ay mayroon
Okay, at tutunghayin na po natin ang salmo para sa araw na ito. No? Katulad ng dati, makalawang beses natin itong babasahin para lalo nating maunawaan at sa ating pakikinig, wag lamang sana at tenga gamitin natin. Sama na po natin ang ating puso, kaluluwa at pag-iisip. Beloved sisters and brothers, it's Monday today, Monday of the second week in ordinary time, the 19th day of January. And our psalm reading will be taken from chapter 50 of the book of Psalms. Sa Tagalog naman po ay 49. Verses 8, 9, 16, 17, 21, and 23. At ito po ang ating salmo sa wikang English. To the upright, I will show the saving power of God. Not for your sacrifices do I rebuke you, for your burnt offerings are before me always. I take from your house no bullock, no goats out of your fold. Why do you recite my statutes and profess my covenant with your mouth, though the hate disciplines and cast my words behind you? When you do these things, shall I be deaf to it? Or do you think that I am like yourself? I will correct you by drawing them up before your eyes. He that offers praise as a sacrifice glorifies me, and to him that goes the right way, I will show the salvation of God. Brothers and sisters, the word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to At ito po sa wikang Tagalog. Ating tugon po, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niya ang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa iyong handog, ni sa iyong mga hain sa danbanay sinusunog. Bagaman ang mga turoy hindi ko na kailangan. Maging iyan ang mga kambing at ang iyong mga kawan. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungkod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot. At ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo't aking pagwikaan upang iyong maunawaan ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko ay nasa aking iahain, ay ihandog ng pasasalamat. Pagpupuring walang maliw, aking namang ililigtas ang akin na masunurin. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan po Amen. natin ang ating Panginoon. No? Kay buti po niya sa atin. At pakinggan muna po natin isang bahagi ng awit na ito. Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong
naman. Walang makikitang tulad mo. Oh, praise God. Walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, di ba? Saan ka mang dako magpunta, kapatid, di ba? Sa Diyos mo lang matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Yan po ang dahilan, no? Kung bakit tayo ay nagsasama-sama, no? Tuwing umaga, di ba? Para magpuri sa Panginoon, di ba? Magpasalamat sa Kanya at makinig, di ba? Sapagkat natunghayan na po natin ang katotohanan na ang kaligayahan po ay makakaptan lamang natin, di ba? Di sa magitan ng paggastos ng pera natin o pagkita ng malaking salapi, di ba? Kundi ang pakikinig sa Diyos at ang pagganap ng Kanyang kalooban. There's no other way, no, for us to be happy and to experience happiness but by becoming obedient to God. Obedience is better than sacrifice, diba? Yun ang sinasabi ng ating salmo, diba? Sabi nga niya, hindi ako nagagalit dahilan sa inyong mga handog, no? In other words, hindi siya happy, no, dito sa mga hain na ginagawa ng kanyang bayan, diba? Kasi naghahain sila ng mga sunog na hain, no? Pero ang puso nila ay malayo sa Diyos, di ba? At kaya gusto din niyang turuan sila, no, sa umaga sa pamagitan ng kanyang salmo na tinunghayan natin, no, kung paano sila makakaranas ng kaligayahan, di ba? Kaya sabi nga dito, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kaya yun po ang sikreto sa buhay. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Makakasama mo ang Panginoon sa bawat saglit ng buhay mo kung tayo ay walang gagawin sa buhay kundi sunod lang sa Panginoon, di ba? Parang si Samuel, di ba? Nung narinig niya na may tinig na tumatawag sa kanya, Samuel, Samuel, di ba? Akala pa nga niya yung high priest ang tumatawag sa kanya, pero nung huli, nalaman niya ang Panginoon tumatawag sa kanya. Kaya napaganda po ng sinabi ni Samuel, "Speak to me, Lord, your servant is listening." Di ba? So, listening to God talaga pong is the most important thing, no, na pwede po natin gawin sa umaga, to listen to God, di ba? Kasi mahilig po tayo, daldal tayo ng daldal sa Panginoon, di ba? Hingi tayo ng hingi, pero di tayo nakikinig sa Kanya, di ba? Kaya bigyan natin ng pagpapahalaga ang pakikinig at pagganap ng kalooban ng Diyos, di po ba? Dahil yun po ang pinakamahalaga sa buhay po natin. At alam naman po natin na hindi tayo pagpapalain sa buhay kung matigas po ang ulo natin, di ba? Kung pagpipilitan natin ang gusto nating gawin kaysa ang gustong ipagawa sa atin ng Diyos, di po ba? Kaya yun po, no? Huwag tayong tatamad-tamad, no? Let's always pray, no, that the Lord would set us on fire, di ba? Na tayo ay laging nakaalab, di ba? Para para hindi tayo tamarin, no? Hindi tayo tamarin magdasal, hindi tayo tamarin magbasa ng Bible o makinig ng kanyang salita. Hindi tayo tamarin magpuntang simbahan, di ba? Parang tendency po kasi natin is we find it difficult to go out of our comfort zone, di po ba? Pero sabi ng Panginoon, di ba, dapat bibit-bit tayo yung krus, di ba? Katulad ng ating Panginoon, di ba? Hindi siya nag-atubili na yakapin ang krus, ang kalooban ng Ama, kahit ito po ay even it would mean, di ba, yung passion and death for Him, di po ba? Talagang yun lang ang kaligayahan ni Jesus, ang ganapin at sundin ang kanyang Ama, di po ba? At tayo, kung nais natin matulad kay Jesus, no, na mapuspos ng kaluwalhatian ng Diyos, di po ba? Dapat maging katulad din tayo ni Jesus na handa din tayong yakapin kung ano ang kalooban ng Diyos
para sa bawat isa po sa atin, di ba? Kaya let's always ask God, di ba? Lord, ano bang gusto mo na ako ay maging, di ba? Yun lang po ang pwede nating tawagin success eh, di ba? Yung magkampanan mo kung ano yung gusto ng Diyos na ikaw ay maging, di ba? Hindi, di ba, parang for me, di ba, katulad ako, akala ko noon when I passed the bar exam, no? Akala ko fulfilled na ako, di ba? At ang saya-saya ko noon, no? Nag-blow out pa ako sa 5-star hotel. Talagang ang drinks, talagang walang limit. Sabi ko, sige, painumin ng painumin sila hanggang gusto nila at pakainin ng pakainin. Kala ko, yun na yung fulfillment ng buhay ko. Until I realized, no, na wala pa rin pala, no? Wala pa rin fulfillment ang buhay ko kung ang aking ambition lang ay maging abogado, di ba? And God made it clear to me. He taught me, no, the way to fulfillment, brothers and sisters, is to become a child of God, di ba? Dahil yun po ang destinasyon natin, maging anak ng Diyos. Hindi lang ako tinawag ng Diyos para maging abogado. Tinawag ako ng Diyos para maging anak niya, di ba? At maglingkod sa Kanya. Ialay ko ang buhay ko para sa Kanya, di ba? Kaya nga, yun po ang gawin natin sa Sambayan ng Sinoco Family. At alam ko naman, ang mga puso nyo, ganun na rin ang puso nyo, no? Ang kaligayahan nyo rin ay ang maglingkod sa Diyos. Ang kaligayahan nyo rin ay manalangin. Kaya talagang ako po ay ang saya-saya ko lagi. Every time I think of you, no? Even when I go to church, no? When I go to Mass, I always think of you, diba? Lord, remember your beloved Sinoco family children, Lord. Lalahanin mo, Panginoon, yung mga prayers nila sa iyo. No? Paranas mo sa kanila na mahal mo sila. No? Kaya, yun po ang sikreto ng buhay na dais pong i-reveal ng ating Panginoon. Si Saul sa ating first reading, di ba? Dahil matigas ang ulo niya, hindi siya sumusunod sa instruction ng Diyos, di ba? Na nanibugho ang ating Panginoon. Sinabihan niya sinabihan ng propeta, no, si Saul na sabi gano, kahit na magkain ka pa, no, ng mga burnt offerings, sabi, does the Lord so delight in burnt offerings and sacrifices as in obedience to the command of the Lord? Obedience is better than sacrifice. Yun po sinasabi ko kanina, nasa first reading pala yun. Obedience is better than sacrifice. Submission than the fat of rams. Diba? Simba ka ng simba, pero patuloy ka din naman sa pagkakasala, sa pagsuway, sa kalooban ng Diyos, diba? Wala rin palang saysay. Di po ba? Kaya, unang-una, magandang gawin natin, i-attune po natin yung ating puso, yung ating buhay sa nais ng Diyos. Diba? Parang, kasi pag nabubuhay tayo ng nasa kasalanan, para tayong gitara na wala sa tono. Diba? Kaya kahit anong galing mo maggitara, sintonado pa rin. Diba? Kaya kailangan mong i-tune up, diba? Yung gitara o kung anumang musical instrument yan. No? Kailangan ang ating buhay din po, just like a guitar, dapat naka-tune up din, no? Sa will ng Diyos, diba? Para ang ating buhay mismo ay maging music to the ear of God, diba? Hindi siya naiinis sa atin na para tayong mapag-imbabaw. Nagkukunwari kang banal, nagkukunwari kang mabait, di ba? Pero matigas ang ulo, di ba? Kaya yun po ang number one sa Diyos, no? Is obedience. Pag alam mo na something na hindi pleasing sa Diyos, ihingi natin ang grasya, no? For God to be able to straighten up our life, di ba? At ano bang pinakamaganda o kaaya-aya na pagsamba sa Diyos? Ito po sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12, if I may read it for you. I appeal to you, sabi po ni St. Paul. Ako'y naninikluhod o nakikiusap sa inyo, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Yun pong spiritual worship natin is a life that is very pleasing to God, di ba? Wala siyang makitang kabuktutan sa atin, no? So kung
nakakagawa tayo ng kabuktutan, go to a priest, confess, di ba? And start again, di ba? Do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Yun. So yun po importante na sinasabi natin. Be transformed by the renewing of your mind to the will of God. Yan, yung pag-tune up po natin, ang buhay natin to the will of God. Yan po ang sikreto ng Panginoon na nilalahad niya sa ating lahat sa umagang ito. Kaya if you want to live a happy life, di ba? Walk in the steps of Jesus. Walk in His ways. Di ba? And that is the way of obedience and sacrifice. Amen. Okay, Sister Maricar or Brother Oliver? Amen. Good morning. Good morning po, Lord. Good morning, Brother June, Brother Hermie, at sa aking asawa, at sa inyo pong lahat na naandyan na good morning po sa inyong lahat. Napakaganda ng ating salmong tugunan, ano. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. So, si Lord talaga kahit hindi tayo sumusunod, pero naandyan siya para tulungan tayo, ano. Ilang beses na ba tayong hindi sumusunod sa Kanya, pero si Lord talagang hindi tayo talagang nilulubayan ni Lord, na talagang lagi siyang naandyan para tulungan tayo. Kaya yun po, ang ganda ng pangako ng Panginoon, ano, na basta sumunod lang tayo. Talagang sa umaga pa lang pagising, si Lord na agad ang unahin. Long weekend po kasi dito, no, kasi bukas Monday, holiday po, Martin Luther King. So, meron kaming isang friend na gustong-gusto niya makapag-snow. Sabi niya, ate, kuya, magala tayo, long drive tayo, kasi ganyan-ganyan. Pero, parang hindi na ako na-excite. Sabi ko kay Brother Russell, sabi ko, parang alam niyo emotionally, parang ako brong nalulungkot. Sabi ko, parang hindi yun yung hinahanap ko. Sabi ko sa kanya, parang gusto ko mag-blessed sacrament. Yun po yung hindi ako yung, Wow. yung talagang, talaga yun yung ko. Sabi ko, ba't parang iba yung nararamdaman ko? Praise Sabi ko, God. parang ayoko talagang mag-drive, mag-long drive para lang pumunta sa snow, para sa Sabi ko sa kanya, nahihiya naman po kami mag-decline sa kanya kasi mag-isa lang siya dito, wala siyang mga kamag-anak or something. So parang sabi ko, Lord, nagsimba kami kaninang umaga, Sunday po dito eh. So, tapos yung ng pare, tinanong mo na ba, parang dapat daw pala yun, yung laging sinasabi rin ni Brother June, tapos inulit-ulit ng pare na dapat sa umaga pa lang sabihin mo, Lord, ano bang will mo na gagawin ko ngayon? Yun pala yun. Sinabi ko, Lord, ano nga po bang will mo, Lord? Yun yung gusto ko palagi, yung mag-blessed sacrament kami. Wow. Or sa Nazareno. Sabi ko, paano ba natin i-decline itong isang kaibigan natin na gustong mag-snow? Na kasi long drive na, long weekend. Sabi niya, bakit hindi tayo ganyan, mamasyal, ganyan. Sabi ko, Lord, talagang iba yung gusto kong puntahan. So, siguro naramdaman niya na ayaw namin. Kaya sabi niya, ayaw niyo naman pumunta. Parang siya na rin yung nagsabi na, wow, thank you, Lord, na ito yung gusto namin gawin. Ito yung, ayoko siyang i-decline, ayoko siyang ma-hurt. Pero si Lord na yung gumawa ng paraan na pinaramdam sa kanya na ayaw namin. Pero amen talaga na yun ang gusto namin. So baka yayain na lang rin namin siya na doon tayo pumunta. Kaya thank you, Lord, na yun nga yung hindi talaga sa though kahit nandun ka, magpapasalam ka kay Lord kasi napakaganda siya, creation ni Lord yun eh. Pero yun talaga, unahin talaga si Lord. Yun yung magpapasaya sa'yo, yun yung magpapakompleto sa'yo. Kaya salamat talaga, Panginoon, kasi yun na po yung nararamdaman namin ngayon dahil dito sa araw-araw na pakikinig. So yun nga, pag sumikapan natin, gustuhin din natin, kaya tutulungan tayo ni Lord. Amen. Yeah, praise God talaga. Talagang, wow, naiyak naman ako doon, no, sa ligaya, no, na
ibang klase na talaga tong mga anak ng sino ako, no? Talagang naka-attune na yung puso natin kay Lord, na parang pag hindi si Lord, hindi na rin tayo masaya, di ba? Naalala ko si Sister Sia nga, yung gusto ni Aki, no? Asawa ni Brother Melly. Punta tayo doon sa medyo may kalayo ng konti, ganyan. May magandang lugar doon, ano. Para sa akin kasi, of course, I appreciate, di ba, yung ganong yung kindness nila, yung pagmamahal na parang gusto nilang ipasyal ako, di ba? Pero parang ganon din yung feeling ko, no? Parang pag lalakbay pa tayo napakalayo, importante naman pag-usapan na lang natin ang kabutihan ng Diyos, di ba? Parang pagkwentuhan na lang natin yung Panginoon, mapapagod pa tayo kada drive. Mapagod kayo mag-drive. Pero talagang iba po talaga ang kaligayahan, no? Ang talagang iba na yung happiness mo talaga kay Lord mo talaga matatagpuan, no? Ganapin mo lang talaga yung kalooban niya. Tama itong salmo natin, happy ka na, hindi mo lang kailangang maglakbay ng malayo, sumakay ng eroplano, sumakay ng barko, sumakay ng kotse at mag-drive ng malayo o maglakbay ng malayo. Dati, kaligayahan ko magsakay ng cruise ship, di ba? Pero nakakasawa po, di ba? Nakakasawa yung andun ka lang sa loob ng barko. Samantalang, tapos wala pang simba pag nasa cruise ship ka. Diba? Mamimiss mo pa yung mass. Kaya pag ganyan po ang nangyayari sa atin, yan po ay grasya ng Diyos, no? Kaya kita mo, mababaw na ang kaligayahan mo, di ba? Hindi na mahirap hanapin, hindi na kailangang lumakbay ka pa ng malayo, hindi na kailangan pagurin mo pa yung sarili mo para lumigaya ka. Sapat na sa atin ang madama natin ang presensya at pagmamahal ng Diyos. Father Oliver. Amen. Good morning po ulit, Brother June, Brother Hermie, at sa aking mahal na asawa. Sa inyo pong lahat, no? Hindi nga po napakabuti ng ating Panginoon. Sa sinabi mo nga po, yung pinatugtog mo po, Brother June, yung libutin man ang mundong ito, di ba? Totoo yun. Parang, yung dati yung buhay natin, parang makamundo talaga. Parang, wow. Pag nakasikat ako, di ba? Pero hindi natin alam deep inside, kulang na kulang talaga tayo, di ba? Kaya yung kala natin yung mga napapanood natin sa vlog, mga vlogger na hindi natin alam Kasi usually ang pinapakita lang nila yung kasiyahan. Pero on behind of that, hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa kanila, di ba? Kaya yung inggit talaga minsan pumapasok sa atin yan. Bakit? Buti pa sila, di ba? Nakarating sa ganito, nakarating sa ganyan. Pero hindi natin alam yung mga maraming basher din sa kanila, di ba, na binibitbit nila. Tapos yung ang pangako natin ni Lord na wala talaga tayong makikita ang katulad niya na ibinigay niya lahat, di ba? Ibinigay niya lahat, pero kulang pa rin Kulang pa rin sa paningin natin. May napanood nga po ako na ano pong sabi ng parang dinideny niya talaga si Jesus na may nabasa ako, Jesus is not God. Parang ang laki pa naman. Sabi ko, kawawa naman yung nagsulat nito. Madadaan naman talaga sa freeway na nakakalungkot, no? Minsan talaga yung pag-iisip ng ibang tao hindi natin alam Pero tapos yung may napanood pa po ako na yung wino-worship nila yung yung Satan na dito yun sa US may yung mga satanist yun. Mga satanista talaga na nakakakilabot, no? Bakit nila ginagano si Jesus? Ating Panginoon, di ba? Wala namang ginawang masama sa kanila ang Diyos natin, di ba? Bakit nila ginagano na pinagmumura nila, di ba? Tinatapon nila, nakikipag-away sila sa mga Kristiyano. Di ba
nakakalungkot talaga ang buhay no ng mga hindi kilala si Lord, no? Pero ang pangako naman ni Lord na humingi ka lang di ba? Humingi ka lang ng magpaumanhin ka, humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng ating Panginoon kasi si Lord wala naman siyang pinipili, di ba? May dimension si Lord na humingi ka lang ng sorry, ma-erase na lahat ng ng kasalanan mo, mag-confess ka lang. Pagsikapan mo. Pero pagsikapan mo muna. Apo, na hindi maulit. Ito po yung yung pumasok sa matagal na sinerte ni Brother Ryan na siguro 2 years ago, pero hanggang ngayon bit ko pa rin. Na palagi pumapasok sa isip ko na kung wala kang sasabihin na maganda sa isang tao, di ba? I-fight mo na lang kasi magsabi ka sa ibang tao, magagalit din yung sinabihan mo, di ba? Parang, nga tama nga yung sinabi ni Brother Ryan na hanggang ngayon, bit ko yan na bakit ka pa magsasabi? Sabihin mo na lang, kagaya ng shinare ni Brother Ryan na mamimigay ka sa mga homeless, for example, sa mga homeless. Bakit mo pa isusumbat na ang lakas-lakas, ang laki ng katawan nito? Bakit pa tamad-tamad mga di ba? Hindi natin alam yung mga pinagdaanan, di ba? Kaya, kung magbibigay ka, huwag man niya sabihin na isumbat, di ba? Ipag-pray na lang natin yung mga nakikita natin na or yung mga kinakaingitan natin, di ba? Na ipag-pray natin sila kasi hindi natin alam yung mga dinadanas nila sa buhay, di ba? Kaya si Lord talaga mapapawaw ka na lang sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen po. Amen. Talagang mapapawaw ka na as in wow talaga si Lord. Nabasa ko yung comment ni at nakausap ko rin si Sister Cheryl kagabi na nakakatuwa no kasi duty siya whole night yung duty niya nung gabi no. Saturday night on duty siya. So wala tulog, 'di ba? Gusto niya magsimba, 'di ba? Pero hindi kaya ng katawan niya mag-drive, 'di ba? Mahirap nga naman mag-drive ng inaantok ka, baka ma-disgrasya ka. Buti na lang tumawag yung isang kapatid natin doon, Sister Melly, 'di ba? Sabi simba tayo. Sabi ni Sherry. Kung dadaanan niyo ako, kasi sabi ko, inaantok yung katawan ko sabi gano'n. Kaya nakapagsimba siya kahapon, through the courtesy ng isang kapatid natin. Nakakatuwa yung ganyan, di ba? Parang nagtutulungan tayo para makalapit kay Lord. Hindi mo lang iniisip yung sarili mo, di ba? Parang yung gospel natin ng isang araw, yung isang lumpo, yung isang paralisado, may 4 na tao na nagbuhat sa kanya, di ba? Tapos gumawa pa ng butas sa bubong ng bahay kung yung kinaroroonan ni Jesus para makalapit yung lumpo doon kay Jesus, di ba? Kaya sana nga maging kakapakipakinabang tayo lagi sa ating Panginoon, Kaya tayo lagi maging reminder din tayo sa ating kapwa na kailangan natin ang Diyos sa buhay, di ba? At maging tulay ka rin para makalapit ang iyong kapwa sa Panginoon, di ba? Kaya ganoon po. Sana all katulad ng ginawa din na sina Sister Maricar na imbis na sila ang dinala doon sa isno, dinala nila sa Panginoon yung kaibigan nila. There's no greater gift that you could give your friend. Kasi the greatest gift that you could give your friends is our Lord Himself, diba? Si Jesus ang ibigay mong regalo sa iyong kapwa. Brother Hermie. Hi, good morning, Brother Jun. Good morning, bro. Sister Maricar at Brother Oliver. Alam nyo, yung topic natin talagang, siguro bawat isa sa atin na-experience natin lahat ito Talaga na-experience natin, bakit hindi? Yung paglibot-libot ng iba-ibang lugar, siguro lahat tayo, hindi tayo labas dito So, naranasan natin kung bakit natin, para bang nagbago na yung ating pananaw, ayaw na natin ng ganung buhay. Kasi tapos na nadaanan na natin So, kaya para bang nauumay na tayo. Gusto natin iba naman. Something like na, iba naman yung makaranas nito. Siguro,
siguro sabi nga o yan, nabigay ko na, dapat masatisfied ka na. Yan gusto nan sa atin lang, bilang isang pinagkalooban tayo ng ganong biyaya. Makontento tayo. Masatisfied na tayo dun sa naranasan natin. Kasi talaga maswerte, mapalad tayo Then, hindi natin iniisip na mararating natin lahat yung lugar na yan. God's grace yan At hindi mo yan pinlano. Plano ng Diyos talaga sa iya. Kahit ako, yung plano ng nanay ko na gusto akong kunin dala sa Amerika, hanggang sa kamatayan niya hindi niya ako nakuha Pero ang plano ng Diyos, naparating niya ako. So, talaga si God ang magpa-plan, hindi talaga ang tao. Ang tao, napaka-imposible Pero ang Diyos, pag ginusto niya, kahit anong mangyari, pararatingin kita kahit saan. Sa dulo ng daigdig na to, kaya kita paratingin. Basta inibig ko. Ganun naman tayo Basta inibig ng Diyos, mangyayari. Ngayon, ang sabi naman ni Brother Oliver, ito tinatandaan ko rin yung sinabi ni Brother Oliver. Kung sasabihin ka sa isang tao, at alam mo naman masasaktan ang damdamin niya, huwag mo na sabihin, tama po yun. At yun, nabuo sa isip ko rin po yun. Sabi nga sa akin ng sister wife ko, o kung may sasabihin ka, sana yung hindi ako masasaktan. Sasabihin niya na, yung mabuti yung maganda Kung hindi maganda, huwag mo na sabihin. Kaya minsan, bago ko magsasalita, titingin muna ako. Pipigilin ko yung sarili ko. Kailangan ganun tayo. Kamukha ng isang bata. Ang isang bata pag nagsalita talaga tuloy-tuloy Bata yan So tayo matatanda, maunawa natin yan. Kahit iyak ng iyak yan sa isang lugar, sa simbahan, di ba? Iyak ng iyak yan. Hindi natin yung mapipigilan. Bata yan Ibig sabihin, sila uncontrolled. Pero pag sinabi mo naman, sila naman, pag tinuruan mo, sumusunod sila agad. Ang dali nila sumunod. Pag nakuha mo na yung focus ng attention nila. Ang daling turuan ng isang bata, lalo na ang bata, pag sinabi mo, ilagay mo sa isang lugar, sasabihin mo, tumalon, o dito ka, abutin mo ko, ganun. Susunod Ganun ang isip ng bata Tsaka pag sinabi mo bata, quiet, pag nakaka-focus na siya sa'yo, nakatingin niya siya sa'yo, nakuha niya na yung attention mo, susundin ka niya. Ganun ang isang bata. Sana ganun din tayo, na maging masunurin din tayo. Tulad ng isang bata na pag nasabihan, kaya minsan yung panalangin ng isang bata, napakasimple Lord, tulungan mo naman ako, sasabihin ng bata. Yun, yung bang sana magkasundo ng nanay, tatay ko, ganun lang. Yun lang, napakaliit lang. Dahil naririnig niya, na may hindi maganda, agad-agad. Ang lalim ng panalangin ng bata, hindi na kailangan palawakin pa, hindi kailangan palaliman pa. Mas malalim yung panalangin ng isang bata kasi galing talaga sa puso ng bata yun Kaya kung isip mo, ang mga bata, napaka-fragile yan, Kaya nga po yung Santo Niño, sinasabi nga kung naging isip mo, yung magiging isip bata na malinis yung busilak ang iyong puso, sigurado, ang Diyos nasa panig mo. Hindi nag-iisip ng masama sa kapwa, hindi nag-iisip ng gagawa ng masama, hindi mag-iisip ng nakakalamang sa kapwa, hindi mag-iisip na dinadown mo yung kapwa, hindi mo iniisip na kinatawanan mo yung kapwa mo. Dahil ang bata, hindi niya iisipin na mag-isip ng masama Hindi niya isipin na tawanan niya isang bagay na nadapa na, tatawanan na isang bata. Hindi niya gagawin yun. Kasi bata ganun ng bata Pag nakita niya yung bata ng bata na nadapa yung bata pa pupunta doon sa pangyayari. Hindi yung nahulog sa anak, tatawanan natin bilang isang matatanda tayo. Pero hindi po, taliwas po sa pag-iisip ng bata. Yun po yun. Kung sana, hindi man maging isip bata tayo, pero yung ugali at wangis ng isang bata sa pagkilos, sa pag-iisip, kung makukuha po natin sila, siguro, maiiwasan po natin magkasala. Maiiwasan na natin na magbitaw ng salita na makakasakit sa ating kapwa.
Basta tandaan natin, kung tinuturuan tayo, tanggapin natin. Tinuturuan tayo eh. Kinokorek tayo, tanggapin natin. Lulukin natin yung pride natin. Huwag natin pabayaan na mag-resist. Kung tinuturuan tayo, pasalamat ka. Brad, salamat, tinuruan mo ako. Brad, salamat, pinaalala mo sa akin. Kasi kung hindi mo pinaalala, siguro nandun na ako sa kabilang bakod. Nakalipat na ako. Kung hindi sa iyo, siguro nakalimutan ako na naman na may bahay pala ako uuwian. So, yung mga tao na nagtuturo, naggagabay sa atin, positive na ginagabayan tayo ng Panginoon. Yun lang, Brother John. At talaga po, masarap po talaga na makikinig nito. Makinig po tayo ng salita ng Diyos, lalo na Lunes po. Pakinggan po natin. Puso po na. Puso. Salamat po. Maganda sinabi ni St. Paul dito sa mga taga-Thessalonians. Yung kanyang first epistle, chapter 5, no? Sabi po niya rito, verse 9, "For God has destined us not for wrath, no? But for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we may live with Him. Therefore," sabi niya, "encourage one another and build up each other as indeed you are doing." No? So, encourage and build up one another. No? Magtulungan. No? That's what a community is for. Diba? Andito ang bawat isa sa atin, nagtutulungan tayo. Kaya nga, 'di ba, pag may face to face, 'di ba? May kanya-kanyang ba, yung kanya-kanyang akay o 'di ba, may tsaka nagpapaalala, 'di ba? Sa February 14 na ang ating face to face, 'di ba? Kaya ganun po, no. Sana anything that we do and we say ay makakapagbigay ng ngiti sa labi ng ating Panginoon. Sister Maricar. Anniversary na po ba yun, bro? Oo, anniversary natin yan. Wow, 30 February. years po. 30 years. Wow. Pearl yun, di ba? Pearl. Pero anyway, happy anniversary. Amen. Pagdasal natin yan. Yun po. Actually, Brother John, ikaw yung nagsabi noon na, last Monday yun eh, na yung parang mag-blessed sacrament, tapos yung umupo ka lang doon, makipag-usap ka sa Panginoon, manahimik ka. Alam niyo pa, Brother John, parang yun yung sa isip na hindi pa natin nagagawa yun eh. Parang ganun, parang, oo, dito kasi, di ba Brother John, alam niyo naman po, dito kasi parang bawal magpahinga eh. Kailangan talaga dito ba? Alam niyo yun. Kaya, salamat kami may ganito. May na-offer kami kay Lord. Yun po, yun pumasok sa isip ko, long weekend, bakit nga hindi tayo ganun? Ayun talaga, parang Brother kasi Jim, pag sa sobrang busy tayo, nangyayari, we think less of God eh, di ba? Kasi sobrang busy, ang focus mo nasa trabaho eh, nasa buhay, di ba? And less of God. Kaya nga, importante rin, no, na pag sobrang busy ka na, go to the Blessed Sacrament, just sit down, give God a quiet moment, no? For Him to be able to speak to your heart, at allow Him to express His love to you, no? Just feel His presence, ganun lang. You need to utter any word, diba? Sabi mo lang, Lord, I'm here to listen to you. Speak, Lord, but your servant is listening. Yun, Brother John, yung sinabi mo, na parang umano sa puso ko na talagang buti na lang inano ni Lord na ganun yung gawin, ganyan yung gawin niyo. So, yun yung pinaplano namin, Brother John, na ang sarap pala nung ganun, kasi po dito, mabilis ang dasal, or parang, kasi pagod na yung katawan mong lupa, pagising mo sa umaga, kailangan mo magmadali, parang, bakit hindi gano'n? Nabigyan natin ng, manahimik ka lang, umupo ka dun sa Blessed Sacrament, na tahimik ka lang, parang gano'n, ang sarap sigurong gawin yun. Kaya, brothers and sisters, babalik kami at share namin kung ano yung mararamdaman namin. Kaya, for sure, talagang yun yung inano ni Lord sa amin. Saka, yun nga yung kay Brother Oliver, binanggit niya kanina, yung sa mga homeless, no? Lagi po talaga siyang may small bill pag nasa kotse kami, ganyan nadadaanan.
feeling ko ako na naman pinatamaan ito, Brother John. Kasi ako po, minsan kasi nababanggit ko na, ala, lakas naman niya, bakit ganyan-ganyan. Dito kasi parang choice na lang yung pagiging homeless, or parang ganun. Pero yun nga po, at least inaano niya sa akin na wag na natin siyang i-judge, sabi niya ganun. At least yung sa atin is makatulong sa kanya. Kaya yun, nagpapasalamat din ako kasi yun nga, yung asawa ko nagpapaalala sa akin na sabi ko, ay sorry po Lord, sabi ko, nabanggit ko lang naman, parang ganun. Pero yun nga po, kaya ang sarap talaga na si Lord talaga yung unahin at bigyan ng idasal natin na Lord, gusto ko po, sana makapagsimba kami bukas. Sana Lord, ganito. Pero Brother Jun, tutulungan ka talaga niya. Bibigyan ka niya ng lakas eh. Katulad ngayon, Brother Jun, yung pagdating namin ngayon dito, ilang minutes na lang. Hindi pa kami sabi ko, Lord, ang daling magpaalam na Brother Jun, pagod kami. Ganito, Brother Jun, Pero parang, Lord, naiiyak ako na, Lord, sorry po, ito yung gusto namin talaga, Lord. Tulungan mo kami. Hindi namin alam yung sasabihin namin, Lord. Pero, Brother Jun, talagang ito, parang salamat talaga kay Lord. Talagang, grabe, nakakaiyak na si Lord talaga, isusupply niya lahat. Unahin natin siya, brothers and sisters talaga. Kaya si Lord lang ang unahin at hanapin, wala nang iba. Yeah. Amen. Kaya nga kakatuwa si Lord talaga. Talagang pag siyang kinahumalingan mo, He will make you happy. Kahapon, let me share with you kahapon. Dinaanan ako ng bunso ko, si Vince. Kasi sabi ko, Vince, sama ako sa'yo pag magpapagupit ka. So, Dad, sabi nga nun, nakapag-set ako ng appointment sa aking barber, 2 o'clock. Sige, sabi ko, daanan mo ako. Tapos, medyo may kamahalan doon sa barbershop niya. Ganda nga ng barbershop niya, no? May mga 5 barbers dito sa BGC, no? Tapos sa gitna ng barbershop may bar. may bartender. Pag weekend nga daw doon, pag Friday, Saturday, may DJ pa eh. Papagupit ka, may DJ pa. Saka pwede kang may libre namang kape, no? O tubig, drinking water. Tapos iba may bar eh. Medyo mahal din ang gupit kasi klase yung lugar eh, no? Di magbabayad na ako. Yung binayaran pala ng anak ko, di ba? Teka, yung tip, ako na rin nagbigay ng tip, di ba? Ang sarap tong ganyan na, di ba, yung ayos na Dad, bayad na lahat, sabi yan. Kasi ginawa ko kasi nung ako muna nagpagupit tapos siya, nainip ako magantay sa kanya. So pumunta ako doon sa Uncle John, parang parang convenience store para to buy something to eat. Pero yun nga, tinawagan ako ni Vince, asa ka na? Dito lang sa kabila ng building, sa kabilang side. Kumakain lang ng siomai. Sabi niya, we're ready to go na, sabi niya. Sige, in a minute or 2 andyan ako. So yun, so happy na naman ako na sabi bait naman ng anak ko. Siyempre, di ko naman na-expect na ililibre niya ako dahil mga anak ko naman may kanya-kanyang obligasyon din, di ba? Financial obligation sa buhay. Tapos, magkasama na kami ni Ryan nung Sabado. Pinasundo niya kami nung Sabado doon sa isang anak niya, sa apo ko. Tapos, so I wasn't expecting na Sunday papasundo niya ulit ako. Pero bandang 4 o'clock sabi niya gusto niyo punta ulit sa bahay, daanan ko kayo. Andito lang ako nagsimba sa may sanctuaryo, sabi niya. I can pick you up after the mass. Magmamas kami ng 4:30 yata yung mass nila. So, saya ko na naman na kasama ko na naman muli sila. Diba? Nakakatuwa kasi every weekend, wala man akong barkada na eh. Wala na. Ang barkada ko na lang yung 2 anak kong si Vince kasi
laging busy doon sa trabaho niya. Pero sumasali din si Vince. Siguro, basta kami ni Ryan saka si Richie, every weekend magkasama kami. Si Vince, dahil sa kabisihan niya doon sa work niya, nakakasama din siguro in a month's time mga 2 times or 3 times. Kaya yun ang kaligayahan ko, no? Kasama ko lagi yung mga anak ko, mga apo ko. Talaga naman ang saya-saya pag magkasama eh. Pero hindi naman ganun dati yung buhay ko eh. Dati, di ba? Sa labas ka ng bahay, naghahanap ng kaligayahan outside of your family. Alam ko, puro barkada. Kaya, iba talaga si Lord. Sinisimplify lang yung buhay mo, pero lumalalim yung kaligayahan mo. Pag maligaya ka, naluluha ka na eh, di ba? Dati, di na, masaya ka nga dati, di ka naman naluluha sa saya eh. Pero ngayon, simple lang yung kaligayahan, pero naluluha ka. Tatay pa nila yan, what do you want to eat? Anong gusto yung orderin? Anong gusto yung kainin? Sabi ko, kahit ano na lang. So, gusto ko lang sabihin sa kanya, basta magkasama tayo, kahit anong pagkain, okay na sa akin. Brother Hermie. Naka-mute ka, bro. Naka-mute ka. Naka-silent mode ka. Brother Jun, si Brother Oliver pa. Si Brother Oliver. Nalagkasunod. Lagi nakakalimutan si Brother Oliver. Sabi ni Sister Roy, sabi ko, okay na. Kasali pala si Brother Oliver. Amen. Actually, yung sinabi nga po ni Sister Wife, no, 20 minutes na lang dumating kami dito. Tapos, syempre, nilabas ko po yung 2 alaga namin. Tapos yung, habang ni-prepare siya. Tapos, NFL game po ngayon dito. Favorite team ko po. Sabi ko, by chance naman yung magpaalam eh, di ba? Pananood na lang ako ng football eh. Kaso sabi ni Lord, wag. Mas may importante yung future natin kaysa sa ating Panginoon dahil yung sports or yung gusto natin, panandalian lang yan. Kagaya po yung yung bigla lang pong naisip lang. Actually, napag-usapan namin ito ni Sister Vice nung napadaan kami sa yung shop na yun? Yung mga labubo. Mga labubo. Pop Mart? Yung Pop Mart, no? Yung dati, grabe talaga ang pila din sa Pop Mart. Grabe talaga yung mga labubo-labubo. Yung mga toys? Grabe. Wala ka talaga makitang kahit isang piraso dahil pipilahan talaga isa lang lumabas. Ngayon, pag damaan ka, naku po, kaya sabi nga namin ni Sister Wife, ang talaga, panandalian lang, ang kasikatan ng panandalian lang. Pero si Lord, pag binigay mo lahat kay Lord, nako, ibibigay niya talaga 100% sa'yo, di ba? Kaya nakakaiyak lang, no, na bakit kaya madalas tayo makalimot. Pero yung panandalian na yung konting kirot lang, di ba? Konting kalabit lang na tinatanong kaagad natin si Lord. Pero pag nagpasalamat tayo, ay lalo kang i-bless ni Lord. Kaya patuloy po tayo magpasalamat sa isa't isa, no? Nagdadasal sa kapatiran natin, no? Specialist ako sa ating head servant, no? Na patuloy po tayo magdasal para sa isa't isa dahil kay Yahweh, hindi siya magpapatalo at walang imposible. Amen po. Amen. Okay, dasal na po tayo. Kasali pa si Brother. Brother Hermie. Sabi sila Brother Hermie. Brother Hermie, ikaw. Ito na. Basta siguro sa akin na natikman na natin yung lahat ng bagay na hindi natin inasa na binigyan na ni Lord, natikman na natin. Talagang dapat maging grateful tayo at nagpasalamat tayo talaga kay Lord dahil siya lahat ito eh. Siya yung provider, siya lahat ang nagbigay nito. Without Him, hindi natin matatanggap ito kung hindi yung presence niya.
Pagka ang presensya nasa iyo, tandaan mo, walang imposible. Mararating mo lahat. Basta presence niya. Huwag kang aalis sa anino niya, sa isip niya, sa puso mo. Yung puso mo nasa kay Lord. Mararamdaman mo rin kung ano yung nararamdaman ng bawat isa sa amin. Totoo yun, tiyak po yun. At maniwala ka, ibibigay din ni Lord yung binigay ni Lord sa amin, ibibigay din sa iyo. Thank you, Brother John, at Brother Oliver, Sister Maricar. God bless po sa inyo lahat. Okay. Praise God. Manalangin na po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat po muli, Panginoon, sa almusal mo na ito, Lord, na nabusog na naman kami sa mga salita na nagmula sa iyong bibig, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo sa Sinoco family, Lord. Salamat sa galak at kaligayahan na nadama namin, Panginoon, habang pinagdinilayan namin ang iyong salita. Lord, patuloy na tinataas ko po ang bawat isa sa inyo, ang aming mga mahal sa buhay, Lord. Alam ko naman, Lord, na hindi maikli ang kamay mo para iabot mo sa kanila ang kaligayahan, Panginoon. At protektahan mo sila mula sa pag-atake ng demonyong kaaway. Lord, tinataas ko sa iyo ang pangangailangan at kahilingan ng mga kapatid namin sa may Sinoco family, Lord. Wala pong nalilingid sa iyo. Maging kagalingan ito sa mga anumang sakit, Panginoon. You are a healing God, Lord. Ang kalooban mo lagi ay makaranas kami ng kagalingan. Hindi lamang sakit sa aming kaluluwa, kundi sakit din sa aming pangangatawan, Panginoon. Dahil gusto mong ma-enjoy namin ang buhay na ito na regalo mo sa amin. Sabi mo nga, Lord, nagparito ka para kami makaranas ng buhay na kasiyasya. Kaya inaangkin namin, Panginoon, to sapagkat mapangyayari mo maging mga imposibleng bagay. Kaya thank you, Lord. Thank you for your love. Thank you for everything, Lord. And thank you, Lord, also for the privilege of serving you despite of us. Sa ngalan po ni Jesus, ang lahat ng ito. Kasama mo naghahari at ang banal na Espiritu, iisang Diyos ngayon at magpas sa walang hanggan. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, at sige, paalam na kayo, Brother Oliver, Sister Maricar. Amen. Thank you, Lord. Lord, salamat sa pinakamahalagang biyaya ko, ang presensya mo sa buhay namin. Amen. God bless everyone po. Lagi lang po tayong kumapit, magdasal, at sumunod sa Panginoon. Amen. Happy Monday po. Blessed Monday. Brother Oliver. Amen. Maraming salamat po, brothers and sisters, Brother June, Brother Hermie, sa aking mga nasawa. Sa inyo pong lahat na ibinigay niyo po ang isang oras niyo para sa ating Panginoon. Na pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen po. Bye-bye po, Brother June, Brother Bye-bye. Hermie. Thank you. God bless. Ingatan kayo ni Lord. Bye-bye. Good night. Brother John, sige. ilan lang po na sa akin eh. Sabihan ko pa. Batiin mo. Teka. Yung iba walang sa listahan eh. Hindi ko nakikita. Sinilip ko kanina. Nice kung batiin mo na Sister Cheryl, no? Wala sa listahan, hindi siya naglabo, nag-like o nag-quat. At ganoon din po si Sister Chris Geronimo. Salamat din sa inyo. And of course, Sister Steen Clemente, no? Yes. Sister Karen Easy. Binabasa ko muna ito, mga may comment dito. Sige, Brother John. Sister Rosana Hayasi, Sister Net Cotora. Yes. Okay. Sister Lucy Francisco, Sister Josie Kaluwag, kay Brother Jojo,
Sister Lilia, tsaka si Brother Roger, Anyo Nuevo, kasama din natin. Sino pa ba dito? Sister Cherry Cruz, Brother Jesse Cruz, si Iman Uyales. Iman, good morning. Sister Tess Balestero, Sister Connie Herrera, Sister Evelyn Cabrera, Sister Connie Herrera, Sister Lolit Isguera. Hello na kay Brother Dandan, no? Tsaka kay Brother Valentino. Sister Margie Bromeo Santos, hello kay Ka. Sister Ka. Sister Nida Lagong Satparam, Sister Virgilo, at saka si Brother John Lo. Pray din po natin. No? Please continue to pray for them. Sister Cielo, at saka si Brother Rene. Sister Baby Magcalas Patricio, si Sister Suli Anyo. Inuuna ko lang muna po itong nasa comment boxes. Sino pa ba? Ang Sister Lucy, nabati na natin. Sister Aida Mendoza Johnson, no? Nagpapadasal din po para yung kanyang tuhod, no? Ay gumaling. Si Brother Rico Arellano, hello kay Sister May. Sister Terry Bando, Sister Jocelyn Raquel. Hello kay Brother Edwindo Raquel. Sister Ellen Rojales Padayaw, Sister Tess Brother Ariel Pingol. Sister Rosemary Picayo. Sister Ellen Rojales Padayaw. Si Sister Maricel, Sister Tara. Yeah. Okay. Sister Senber Aner. Brother Manit, Sister Maribanez, Sister Amita Flores. Sister Julie, Brother Anthony Padua, Sister RCJ, si Brother Roderick, at saka si Sister Jean de la Cruz, Brother Julie Rombines, Brother Willie Ting. Si Sister Telma Falsis, Brother Jonathan Villanueva, Brother Amir, Sister Gloria Tupas, Brother Willie Ting, Sister Ali Santos, hello kay Brother Mon, no? Sister Olive, at saka Brother Romy Saludes, Sister Fe, Batak Makatula, sis, good morning, friends na tayo ulit sa Facebook, ha? Di ba? Kasi na-block natin dahil na-compromise eh. Sino pa ba? Sister Lucy. Tanong si Sister Nida, Brother Nida sa Paran. Nga eh. Sister Ami, Aquilizan Suelto, hello kay Brother Romy. Sister Alicia Anyosa. Sir Margie Baromeo Santos, kasama rin natin. Okay, sige, ikaw na ba? Sige, basahin mo yung andyan sa Ayos, yun Sister ang Kat, nakikita ko. Sister Kat Cruz, Sister Katrina. Hello kay Yes. Brother Johnny. Si Karen Easy at saka si Sister Margie Baromeo Santos, yan. Sister Suliano, Sister Lilia Catanyag Anunuevo. Nabuksan mo na ba? Nabuksan mo na? Yan. Ha? Hindi ko mabuksan, Brother Hindi Jun. mo buksan. Okay. Sister Tina. Sister Biliasis, Tina, kasama natin, yan. Brother Boyet, yan. Sister Christine, kasama natin, Brother Edmond. Yan. Kagyat. Kagyat, okay. Si Brother Sed, saka Sister Jinky Goboy. Si Angel, kasama natin. Hello kay Ginoong J. Cruz. Good morning, Yes. bro. Sister Jen. At saka Sister Cherry, kasama natin pala rito. Tsaka si Brother Jess. Sister Bing, saka si Brother Armand Dadap. Hello kay Ardea, no? Kay Aifa, Yeah. saka kay Ria. Ito, kadugo mo. Sister Evelyn Cabrera. Oo nga eh. Yeah. Si Sister Jo, saka si Brother Arnel Alejandro. Yan. Sister Leticia, Tariela Bililius. Yeah, Brother- Sister Tin. Brother Jason Leoncito. Yeah, Sister Tin Clem. Kasama natin yan. Oo nga. Sister Rosalie Medalia. Okay, si Sister- Arman Dadap. Sister Yan, Evelyn si- Avila. Saka si Rhea Alpha. Evelyn. Sister Carmelita Okay. Tuason Dungka. Sister Jo. Ayun, Sister Yeah. Jo Apiano, no? Alejandro. Alejandro, Ah, okay. Sister Pinks. Saka si Brother Rick Coronel. Captain Clemente? Sino yan? Hindi ko alam. Captain? Ay, nakasulat Captain Clemente. Sister Evelyn Avila. Ayan, binabanggit niya rito Sister Alpha Evelyn. Okay.
Sister Jocelyn Raquel, Sister Annalyn Umadhay, Sister Talitz, Okay. Sister Fe, Sido, tsaka si Brother June Fe. Mukhang nabanggit mo na lahat, Brother Ken. Baka tinitingnan ko. Brother Edmond, tsaka Sister LB Lucena. Yan. Sister kasama Candy, natin. saka si Brother Danny Palileo. Andito na ako ngayon sa sa mga nag-love like. Batiin ko na si Brother, sino ba si Brother Julie ba yan? Rumbines? Ambines? Mga kabagang mo yan sa likod no? Gano'n kaya. Kasama si Brother Edmond. Sa likod. Barkada. Kasama din natin pala Sister Bell, no? Niwa ng Hiraya, Philippines. Okay. Batiin mo sa Saka si Chris. Sister Chris Hirono. Si Noemi Ramos. Sister Yonis Ramos, Audrey Camado, si CJ Biliezon, ba? Yes, Brother Alfredo Camado, Antonio Camado Jr., Marilyn Camado. Arellano, asawa ni Brother Esty. Okay. Arellano. Si Brother Esty, kapatid ni Brother Rico Arellano. Nakita ko nga yan, Brother Jan. Hindi na nag-absent yan. Magkamukha, parang kamukha ni Brother Rico, Oo nga. Sister Jerilyn Porya Gallardo. Ayan na. Na-mention na natin lahat. Okay. So kami po ay magpapaalam ngayon sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami muli sa inyo. Sige. Pansamantala lang. Oo. Hindi mo pang matagal. Kaya po, ang tabayan ibawanin natin ha, at ibahagi natin naman ito. Huwag natin sarininin, ibahagi naman natin sa ating kapwa. Pati pamilya. God bless po. At muli Thank you, Brother Helmy. Ingatan ka rin ni Lord, ha? Thank you. Bye-bye. God bless. Okay. Thank you for joining us. Salamat po sa inyo lahat. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen. Sa picture, bro. Okay. God bless. God bless.